Sa mga nakaraang araw lamang, ang mga bahagi ng China ay naging disaster zone mula sa biglaan at mapaminsalang mga buhawi sa Hubei. Hanggang sa mga pagbaha sa Guangxi na nagre-record breaking at ang China ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang brutal na agos ng tubig dahil sa matinding panahon. Ang nakikita natin ay hindi lamang isang malakas na bagyo. Ito ay isang serye ng sunod-sunod na krisis na nag-iiwan ng dose-dose ng mga patay at libu-libong nawalan ng tahanan at ang mga pangkat ng emerhensya na nagtatrabaho ng walang tigil. Sa linggong ito, ang laki ng pinsala ay nakakagulat. Sa lalawigan ng Hubei sa gitna ng China, ang mga residente ay nahaharap sa isang bihirang buhawi. Hindi lamang iton mga bugso ng hangin dahil sapat ang lakas ng mga ito upang baliktarin ang mga sasakyan at sirain ang mga bubong ng gusali na may bilis ng hangin na umaabot sa 150 kilometro bawat oras. Samantala, sa timog naman ng China, ang bagyong Maisak ay nagdulot naman ng matinding pagbaha at nagbanta sa buhay ng mga tao sa naning sa kabisera ng Guangxi. Dahil sa walang tigil na pag-ulan ay bumigay ang isang malaking dam at nagpilit sa paglikas ng mahigit sa 50,000 katao. So bakit nga ba nangyayari ito ng sabay-sabay? Alam mo ba na tinatawag ito ng mga Dahil sa sabay-sabay na kalamidad sa China ay 20 ang kumpirmadong nasawi ngayon, daan-daan ng nasugatan at may mga pamilyang nawala ng tahanan habang ang iba ay patuloy na pinaghahanap pa. Kaya't Ngunit higit pa sa agarang trahedya sa mga tao ay nariyan din ang gastos sa ekonomiya. Ang mga rehiyong ito ay mga pangunahing sentro ng industriya mula sa agrikultura hanggang sa pagmamanupaktura. Ang pagkagambala na dulot ng mga bagyong ito na tumama sa pandaigdigang supply chain ng China ay nagpapaalala sa atin na ang mga sakuna na dulot ng klima ay isang pandaigdigang issue at hindi lamang sa isang lokal. 我都抱在水里。 Pero sa kabila niyan ay patuloy pa rin ang pangungupal ng China kung saan sa update natin kahapon ay napanood natin ang kanilang pagpapakawala ng nuclear-capable missiles. Kaya't dahil dyan ay may pahayag naman si Defense Secretary Gibo kaugnay sa paglunsad ng isang strategic missiles na pinakawala ng nuclear-powered submarine ng China sa South Pacific. Hindi bantayon, hindi provocation. Walang rason na mag-e-exercise sila doon sa lugar na yun. Hindi naman sila South Pacific country. Anong rason nun? Ngayon, kung sasabihin nila nagte-testing sila doon sa area, minamaliit nila yung karapatan at katahimikan ng mga bansa doon. So, this is a pattern sa tingin ko ng provocation ng China sa pagpakita ng muscle. No? At it is a demonstration of force na hindi kinakailangan. No? Lalo-lalo na dito sa South Pacific, sa Pacific Islands. Alam natin na di umano, meron silang balak gumawa ng naval base doon. So, ito, hindi lang nakakabahala sa Australia at sa New Zealand kung sino ang ating mga
like-minded partners, hindi, sa buong region. Bakit ka sa submarine, nuclear-powered submarine launch doon sa lugar na yun? Pangalawa, minamaliit nila yung mga bansa doon. Pangatlo, yung environment. May scoping ba doon? Wala. So, hindi ko alam kung anong rason. Kung hindi, wala akong makitang ibang rason. Kung hindi, nagpapakita ito ng forward positioning, capability, and it is an implied threat. Provokasyon ito, walang iba.